Panginoon, linisin mo kami. Be-blessed tuwing Huwebes, ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit pandasal na tayo. Madalas sa ating pang-araw-araw na buhay, pinapahalagaan natin ang kalinisan. Nililinis natin ang ating bahay kapag ito'y magulo at malikabok. Nilalaban natin ang ating damit kapag ito'y marumi. Sa ating trabaho, inaayos natin ang mga mali upang maging maayos at katanggap-tanggap ang ating ginagawa. Alam natin na kapag may dumi, may kailangang linisin. Kapag may sira, may kailangang ayusin. Ngunit may isang uri ng dumi na hindi nakikita ng mata, ang dumi ng kasalanan ng ating puso. Ito ang mas mahirap linisin dahil hindi tubig o sabon ang kailangan, kundi ang awa at biyaya ng Diyos. Sa mabuting balita ayon kay San Marcos, may isang ketongin na lumapit kay Jesus. Sa panahon nila, ang ketong ay hindi lamang sakit sa katawan, kundi tanda ng pagiging marumi at itinataboy ng lipunan. Ngunit buong pagpapakumbaba niyang sinabi, "Kung ibig mo po, mapaglilinis mo ako." At ano ang ginawa ni Jesus? Hindi siya umiwas. Hinipo niya ang ketongin at sinabi, "Ibig ko, luminis ka." At agad siyang gumaling. Ipinapakita nito na si Jesus ay hindi nandidiri sa ating karumihan, lalo na sa karumihan ng ating mga kasalanan. Ngayong araw, tanungin natin ang ating sarili, ano ang mga dumi sa aking puso na kailangan kong linisin? Galit ba? Inggit? Kasinungalingan? Katulad ng ketongin, lumapit tayo kay Jesus at sabihing, "Panginoon, kung ibig mo, malilinis mo ako." At maniwala tayo dahil ang kanyang awa ay laging handang maglinis at magpanibago ng ating buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, patawarin at linisin mo po kami sa aming pagkakasala. Amen.